Para makapag-offer nga ako ng cream horns na afford ng mga customer ko, ginagawa ko minsan na bread yung base ng cream horns. So today, gawa naman tayo ng chocolate fudge filled cream horns. So tara! Dito sa bowl ng mixer ko, maglalagay ako ng 125 grams ng full cream milk, 125 grams ng milk, tig 1/2 cup yun kung per volume yung gagawin nyo. Isang pirasong large na itlog and 100 grams ng sugar. Hinalo ko yon, then mag-a-add tayo dyan ng 500 grams ng bread flour, 2 teaspoon ng instant dry yeast, and 1 teaspoon ng salt. Ipapadaan ko na yan sa mixer and imimix ko yan for 5 to 7 minutes. Iintayin natin ma-form yung gluten at least 40 to 50%. Kapag ganito na yung texture niyan, itetest nyo din para sigurado kayo. Kapag binabatak natin yung dough, dapat hindi na rin siya basta-basta napupunit. Ngayon, pwede na tayong mag-add ng 70 grams ng butter. Pwede rin kayong gumamit ng refrigerated margarine or kaya ng shortening or kaya ng butter blend. Pero mas masarap syempre kung butter. Ngayon, iintayin na lang natin ma-absorb ng dough yung fats natin and imimix natin to hanggang maging makinis na yung dough natin. Ganyan. And kapag nag-window pane kayo, nai-stretch nyo na siya ng manipis na manipis. Parang ganyan. Ngayon, tatanggalin na natin siya dun sa bowl ng mixer and ipo-portion na natin to. Magi-straight dough method lang tayo, hindi tayo mag-bulk fermentation. Pero pwede rin naman kayo mag-bulk fermentation kung gusto nyo. Kami kasi sanay talaga kami sa straight dough method kapag kapang bakery. So ayan, ipoportion natin to ng 30 grams each. Makakagawa yung recipe na to ng 32 pieces at 30 grams. Ang dami na, no? Akalain mo yon sa 500 grams ng flour, makakagawa ka na ng 32 pieces agad. So ang ginawa ko, pagka-portion ko, binilog ko lang yan and tatakpan natin ng plastic and i-rest natin for 15 minutes. Ganito yung gagamitin nating cream horns. Yung size nito is 5 inch yung haba and 1.5 inch yung diameter. Nabili ko lang to sa baking store. Pinahiran ko lang yan ng shortening para hindi dumikit yung tinapay natin and para hindi dumulas, ito yung isang trick, dinadust ko yan ng flour. Ang alam ko meron nito online. Actually itong tinapay na to, common to before nung bata ako. Ewan ko ngayon unti-unting nawawala yung mga nakasanayan nating breads. So ayan, nilalag ko lang yung ating bread and ipapaikot natin yan. Kung mapapansin nyo, nag-iiwan ako ng 1/2 inch dun sa unahan and 1/2 inch dun sa dulo. Kasi pag umalsa yung tinapay natin and pinuno mo yan, lalabas yung tinapay natin and hindi na magiging maganda yung korte. Kapag umalsa yung tinapay natin, lalabas yung nirolyo natin, so hindi maganda. So ayan, inarrange ko na yan sa tray, papaalsahin natin to sa loob ng 1 oras hanggat 1.5 oras or until mag-double yung size. Habang nagpapaalsa tayo, gawa na tayo ng ating filling, chocolate fudge. Ito talaga yung pinakamabentang flavor sa bakery ko. Siyempre, gamit natin yung Van Houten Professional Intense Dark Chocolate Compound. Nag-chop lang ako dyan ng 250 grams ng Intense Dark Chocolate Compound ng Van Houten Professional. Sa lahat ng chocolate, ito yung pinaka-paborito ko kasi ang dali niyang i-apply o kaya ihalo kasi hindi siya matamis. Dito naman sa isang saucepan, maglalagay ako dyan ng 3 pirasong egg yolks. Meron ako ditong 1 1/2 cup ng full cream milk. Naglagay muna ako ng konti dun sa egg yolks natin, tsaka ako mag-a-add ng 1/2 cup ng sugar, 1/4 cup ng cornstarch, 1/2 teaspoon ng salt. Hinalo ko yon, tsaka ako i-add yung rest ng ating milk. Mag-a-add din ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla emulko, 2 tablespoon ng butter. Ayan, binuksan na natin yung apoy to medium-low and dire-diretso natin siyang haluin hanggang sa lumapot na. Kapag ganito naka-glossy yung mixture natin, pwede na nating patayin yung apoy tsaka natin i-add yung ating 250 grams ng Intense Dark Chocolate Compound. Yung init dun sa custard natin ay yung magtutunaw na dun sa chocolate natin. Hahaluin lang natin yan until maging smooth yung mixture natin. Pwede nyo tong gamitin pang filling ng cakes, ng mga tarts, ng cookies. Sinasabi ko sa inyo, ang sarap-sarap talaga nito, I swear. Ayan, pagkatapos natin siyang lutuin, lalagay natin siya sa isang bowl, takpan natin kagad ng cling wrap and i-rest natin to sa chiller until mag-set. Bago ko isalang yung mga breads natin, binabrush ko muna yan ng egg wash. Yung egg wash na ginagamit ko dito ay beaten egg lang.
Tsaka natin siya isasalang sa preheated oven, 170 degrees Celsius, for 9 to 11 minutes. Dito yun sa oven ko. Pag sa oven nyo, intayin nyo mag light brown yung color niya. Yan. After 1 to 2 minutes, tsaka nyo tanggalin yung mga molder natin. Kung wala kayong molder, pwede naman kayong mag-DIY. Kung gusto nyo kagad siyang itry, pwede kayong mag-roll yun ng medyo makapal na cardboard, then balutan nyo ng aluminum foil. Eto na yung chocolate fudge natin nung mag-set na. Ginamitan ko lang yan ng hand mixer para maging smooth. Sandali lang naman kailangang i-mix, magiging smooth kagad yan. Then, itatransfer ko na to dun sa piping bag and i-fill na natin yung mga malalamig na nating cream horns. Yay! Yung mga cream horns natin, kung gusto nyo talagang pangatawanan yung pagiging chocolate niya, pwede nyo pa rin i-dip sa chocolate. Pero ako, okay na to. Diba ang cute, tapos ang dami pa nating nagawa para sa 500 grams ng flour. Pwede mo na tong pagkakitaan. Actually, uso to sa Iloilo. Kaya lang, ayun nga, puff pastry yung ginagamit nilang base. Pwede rin tayong gumawa nun next time. Kapag ka tininda mo to, sigurado kong babalik-balikan to ng customer kasi hindi lasang pang bakery lang sa tabi-tabi. Lasang sosyal. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!